Okay, so ngayon, Lunes. Ngayon kasi schedule ako na i-interview tayo ng Manila Bulletin. So isa na ng mga kasaysayan para sa Tabok Agricultural Farm na ma-interview ni Manila Bulletin. To be specific, may party doon yung Agriculture Online. So isa siyang monthly magazine ng Manila Bulletin na kung saan i-feature yung mga istorya ng mga farmer. Okay, so nabigyan tayo ng email about this na ngayong araw na to ay isa naka-schedule for interview. So umaga pa naman, 7:45 AM, schedule ng Zoom meeting namin is 10 AM. So di pa tayo naka-prepare. So mamaya mag-base ako once na okay na harap na tayo for Zoom. So ito yung first time ko na may mag-interview sa atin na isang malaking pahayagan. Okay? So tara, mag-asikaso na ako, mag-breakfast na ako and mamaya i-record natin kung ano yung nangyari. Gaya ng madalas kong ginagawa ay mag-breakfast muna ako para ganado tayo mamaya. Okay, so habang naghihintay tayo ng alas 10, snack muna tayo. Okay, so ito muna breakfast natin. So we are still waiting. 7:55 PM pa lang, pero mga 9:45 lagi na tayo sa Zoom. Okay? So kain tayo. Ilang oras pa bago ang actual interview ay kwento ko muna sa inyo ang madalas kong ginagawa every morning. So ano bang ginagawa ko pag gising ng umaga? Pag gising ko sa umaga, check muna natin mga greenhouse natin, hydroponics. Yan lang yung ginagawa ko kada umaga. Tingnan natin kung na-peste ba. May kasabihan nga tayo na prevention is better than cure. So dapat maaga pa lang check na natin yung mga lettuce. After nyan, akyat tayo sa taas. May mga nursery ako doon na lettuce. Titingnan natin kung moist pa yung ng mga seedlings. Pangatlo, check natin yung mga social media natin, yung TikTok, then Facebook. Malaki ba? Mataas ba yung mga viewers? As much as possible, mga 6 to 7 days, dapat nagpo-post na ako. Anything na related sa farm ko. Everyday yan, ganun po. Ngayon may schedule tayo for interview ni Manila Bulletin. So that is why medyo bago ang mangyayari ngayon. Okay, so gano'n lang, parang cycle everyday, hindi siya nakakabagot. Everyday, parang nag-iiba-iba siya eh. For example, hydroponics, then kapag nawala na stock, mag-pre-bracket ako. Okay ng bracket, uuling na naman ako. Maraming mga event kada araw. So gano'n lang lagi ang sistema. Ngayong nalaman nyo na kung anong madalas kong ginagawa tuwing umaga, ay oras na para tayo ay maghanda para sa interview. Okay, so nakabihis na ako. Iyan na tayo. Uniform ayos-ayos. So common naman yan sa mga Zoom meeting na formal ang taas. Pag sa baba, minsan nakapadyama. So anyway, magna 9:30 na. Maglalagin tayo sa Zoom, mga 9:45 kasi ang calling time is 10 AM. Medyo warm up na lang and sisimula na ang interview natin from Manila Bulletin. Okay, so log-in na tayo. So pinili ko na yung Zoom link para to verify na waiting na tayo and anytime pwede na tayo mag-isapak sa interview. So today is 9:35 AM. So pakita ko lang sa inyo yung desktop. So ayan po. Okay, so it's 10 AM. Waiting, naglo-loading. And this is the Zoom workplace. Okay, so hindi naman tayo kinakabahan na excited pa nga. Tatanungin lang naman ako kung ano yung history, Tabok Agricultural Farm, then paano ako nag-come out dito, kung ano ba yung mga binibenta ko. Mga ganun lang naman yan. So, okay. Inabot pa ng ilang mga minuto ang paghihintay natin. Maya-maya lamang ay may tumunog na sa aking laptop. Nakita ko na rin sa wakas ang mag-i-interview sa akin from Manila Bulletin. So ito nga po pala yung mga naganap during the interview. Bali mahigit 40 minuto ang itinagal ng interview na ito. Hello, good morning. Malinaw ba yung sound? Malinaw naman. Ayan, thank you. Medyo napaka-taga-atay. Pero okay lang. So siguro for your first question, maybe you can share more about ano kayo nag-start, ano yung nagtulak sa inyo sa para pasukin yung hydroponics and charcoal briquette making. So nag-start siya noong 2023, pero bago muna yon, nag-work muna ako sa construction company bilang AutoCAD draftsman. Tapos nag-search ako sa YouTube, mga agri-business. Una kong nakita na content sa hydroponics. Pag-aaralan ko, hydroponics, yun yung start ko. Then sabi ko, hanap ako ng iba kasi parang kulang ang hydroponics. Pinos na naman siya about charcoal briquette. Nung habang pinapanood ko yung video, tapos tinitingnan ko yung makina, sabi ko, ay parang kaya ko to? Ano kaya kong gumawa ng makina? Mga September, October, tinatrabaho ko na yung machine. So nakikita ko rin kasi parang nag-attend din trainings, tapos nag-speakership din kayo sa mga talks. Nakikipag-collaborate din ba kayo sa mga farmers or schools organizations para ma-promote yung hydroponics and sustainable practices? Yeah, marami na rin experience na pumupunta kami sa mga high school na mag-talk. Ako, una, ninibitahan namin sila na sumali sa 4-H club. Yun yung way para ma-encourage natin yung mga youth. Makina sa charcoal briquette. Kasi sobrang abo, inahaluan natin ng iba para mas matagal yung burning time, tapos mas mainit.
Kaya tinigil ko na lang siya. Muro na lang ako, lettuce, mga almeti, charcoal briquette. Walang nagturo sa akin, talagang YouTube lang ako. Ano yung tinapos niya ng college po? Ano po ako, mechanical technology. Wala ako mga agricultural waste, mga bunot, bao, bulok na kahoy. So wala tayong pinuputol na kahoy. Sa isang araw, mga 140 kilograms ng agri-waste. So ayun, tumagal ng 40 minuto ang Zoom interview. Pagkatapos niyan, naghintay pa ako ng 3 linggo at saka ako nakita na naipost na pala nila sa FB page na Agriculture Online ang article ko about kung paano nagsimula ang Tabok Agricultural Farm. Kung gusto nyo pong mabasa ang buong kwento, ay nasa comment section lamang po ang link ng article. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.